Mahigit 10 pa ang pinaghahanap sa dalawang magkahiwalay na trahedya sa dagat malapit sa Basilan at sa West Philippine Sea. Unahin natin ang paglubog ng barko sa Basilan na biyaheng Sulu na may 300 pasahero at crew. 18 na ang kumpirmadong patay habang 10 ang hinahanap. Mula po sa Zamboanga City, nakatutok live si Jonathan Anday. Jonathan. Mel, Emil, Vicky, andito ako ngayon sa compound ng Philippine Ports Authority sa Zamboanga City. Ito pong nakikita ninyo sa likod ko, sila po yung mga survivor at yung mga kaanak ng mga nawawala pa sa lumubog na barko o roro sa may Basilan. Ang nangyayari po rito, nabigyan na po ng paunang lunas yung mga survivor at profiling na lang yung ginagawa sa kanila at binibigyan ng ayuda. Para sa survivors, binigyan po sila rito ng 20,000 pesos na cash, isang sakong bigas at relief goods. Mula po yan sa Zamboanga City Hall, DSWD, pati na po sa shipping line. Ito po ang report. Balot ng takot habang nagmamadali sa pagsusuot ng kani-kanilang life vest ang mga sakay ng MV Tricia Kirsten 3 na lumulubog na noon sa dagat malapit sa Balok-Balok Island, Basilan kaninang pasado hating gabi. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang lumubog ang barkong bumabiyahe noon pasulu mula Zamboanga, sakay ang 317 na pasahero at 27 na crew. May mga karga rin itong truck. Sa kuha ng isang netizen, kitang palutang-lutang sa dagat ang mga pasaherong desperadong humihingi ng saklolo sa gitna ng dilim. Kanya-kanya silang kapit sa mga pampalutang sa gitna ng kanilang mga kagamitang nagkalat sa dagat. Rumesponde ang Philippine Coast Guard kalaunan at sinagip ang mga biktima. Sa search and retrieval operations, 316 na sakay ng barko ang nasagip. Dinala sila sa Isabela City Port, Jolo Port at Zamboanga City Port. Ginamot ang mga sugatang pasahero at binigyan ng pagkain. Isa sa mga sakay si Fatraliza na sinikap na makaligtas kahit di marunong lumangoy. Biglaan talaga yung nangyari, sir. Parang akala namin parang magstay lang yung yung pag-alagos. Bigla na natabingi. Yun na, yung mga tao, nagpanik na sila. Tapos yun na, yung pag-ganyan, sir, doon na nahulog na yung mga iba. Hindi pa ako marunong lumangoy, pero ginawa ko pa rin para. Kwento naman ni Jul Munir, nagising na lang silang tumatagilid na ang barko. Gising namin po, gumigilid na ganyan. Tapos na gano'n, seconds lang nagkukuha na kami lahat ng mga life jacket. Tapos mga ilang minuto lang, umano na yung barko. Tapos yun na, takbuhan na kami para sa buhay namin. Tapos yun na, palutang-lutang na lang kami sa dagat. Kwento naman ng school principal na si Rashula Waludin. Narinig na lang nila ang isang security officer ng barko na nag-aanunsyong kumuha na sila ng life jacket. Doon na raw nataranta ang mga pasahero at may ilang tumalon sa dagat. May life jacket o kayo? Meron naman, pero karamihan wala. Wala silang information na nagsabi na may nangyayari na. Tapos ang sinabi lang nila, kuha kayo ng life jacket, palubog na yung barko. So nagpanikan lahat po sa ang tao sa itaas. Seconds lang. Seconds lang. Pagkalubog ng barko, 2 oras daw na nagpalutang-lutang sa dagat si Rasula bago dumating ang rescue. Nahiwalay raw siya sa mga kapwa teacher. Nananawagan ako sa mga pamilya ko, huwag kayong mag-alala, dito na kami ligtas. Desperado namang naghihintay ng balita sa pantala ng mga kaanak ng ilang pasahero. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gavan, 10 pa ang nawawala sakay ng barko. 18 na ang narecover na labi. Sabi naman ng may-ari ng barko na Allison Shipping Lines Incorporated, nang matanggap nila ang distress call ay agad silang nag-activate ng quick response measures at nag-deploy ng mga sasakyang pandagat. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad habang patuloy ang search and rescue operations. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa lahat ng sakay ng barko pati na sa mga pamilya nila.
Vicky, ito pong napapanood nyo ngayon sa inyong screen, yan yung aerial inspection ng Philippine Coast Guard doon sa karagatan sakop ng Basilan kung saan po lumubog yung Roro. Hanggang sa mga oras po na ito, ang sabi po ng PCG, patuloy pa rin ang search and rescue operation. Dumating na rin dito ang hepe mismo ng Philippine Coast Guard na si Commandant Ronnie Gavan na magbibigay sa atin ng update mamaya kung ano ba talaga nangyari at paano lumubog yung Roro. Ang sabi po naman ng Mayor ng Zamboanga City, kasama po sa mga nasawi isang abogado at isang teacher. May isang sundalo rin po na nawawala batay po sa na-interview natin dito na sundalo na nakaligtas mula doon sa trahedya. Yan muna ang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Patuloy ding hinahanap ang 4 na nawawalang sakay ng lumubog na barko sa Bajo de Masinloc noong Huwebes. Ang mga 12 nasawi at 15 nasagip ng China na i-turnover na sa Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Muling nagpang-abot ang BRP Teresa Magbanwa at isang China Coast Guard vessel pero hindi na para magpatintero sa dagat. Sa pagdidikit ng kanilang mga rubber boat, itinurn over sa Pilipinas ng China ang 15 Filipino seafarers na kanilang na-rescue ng dumaobang Singaporean cargo vessel na MV Devon Bay sa dagat malapit sa Pangasinan noong January 22. Itinurn over din ang 12 nasawing crew members. Nagpasalamat din ang mga Pilipino crew sa pagkakaligtas sa kanila ng China Coast Guard na nagbigay rin ng pagkain at maayos na tulugan sa mga biktima habang nasa barko. Tila na isantabi rin ang iringan ng mga Coast Guard ng dalawang bansa sa West Philippine Sea sa maayos na turnover. Pag itong pagkakataon, we set aside po muna yung etong ganito mga concerns po natin. Again, we all have, all the coastal states have a moral obligations to render people in distress regardless of their boundaries or even the nationalities. Kaninang madaling araw ay nakarating na ng Port of Manila ang mga Filipino seafarers at agad silang sinalubong ng mga kinatawan ng OWA at DMW. Tatanggap sila ng tulong pinansyal, psychosocial support at ibang tulong para agad silang makabalik sa kanilang mga pamilya. Patuloy namang hinahanap ng mga barko at eroplano ng Philippine Coast Guard ang 4 pang mga crew ng MV Devon Bay, kabilang ang kapitan na si Elimar Hucal na hindi raw iniwan ng barko hanggang sa huli. Yung heroism na ginawa po ng kapitan nitong MV Devon Bay, although as of the moment is hinahanap pa rin po natin siya. Pero as per statement po ng ating mga rescued crews ay itong si kapitan ay huli po talagang umalis ng barko. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pinaimbestigahan ng palasyo ang tangkang pagpatay sa alkalde ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur kung saan nahuli kampang gumamit ng rocket-propelled grenade o RPG ang mga suspect. May binuo ng Special Investigation Task Group ang PNP. At nakatutok si June Veneracion. Malapelikula ang mga tagpo sa isang ambush sa Maguindanao del Sur kahapon ng umaga. Isang lalaking armado ng rocket-propelled grenade o RPG ang nahulikam na bumaba mula sa nakaparadang minivan at may inasinta. Sinapol nito ang likuran ng isang SUV. Nakaligtas ang sakay ng bulletproof na SUV na si Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan, pero sugatan ang dalawa niyang security escort. Mabilis na tumakas sa mga suspect pero naabutan at naharang ng mga pulis at sundalo. 3 suspect ang patay. Kabilang ang nagpapatok ng RPG na si alias Rap-Rap. Nakatakas naman ang driver ng minivan. Base sa investigasyon ng PNP, magkakamag-anak ang 4. Ini-establish po nila, ma'am, yung pong kanilang pag-establish ng motibo. Kumukuha sila po ng mga ebidensya kung ito po ay mga hired killers. Sa investigasyon, lumabas na may 3 warrant of arrest sa iba't ibang kaso gaya ng murder. Ang napatay na suspect na gumamit ng RPG. Iniimbestigahan pa paano sila nakakuha ng ganong klaseng armas. Nakita po sa initial investigation na kung bakit po gumamit ng posible ng RPG dahil alam po nila na bulletproof po ang sasakyan. Kung ito ay tinamaan ng solid, mag-iiba po ang kwento ng nangyaring insidente po. Sa utos ng liderato ng PNP, bumuo na ng Special Investigation Task Group para imbestigahan ang ambush at matukoy kung sino ang mga nasa likod dito. Lumalabas din na pang-4 na beses na pala itong may nagtangka sa buhay ng mayor ng bayan ng Sharif Agwak. Sa isang press con ngayong araw,
Sinabi ni Mayor Ampatuan na hindi ordinaryong tao ang may kakayahang gumawa ng pagtangka sa kanya. Hindi ko akalain na mga ganun mangyari sa akin. Sinong tao na ganun na kalakas na bari sa akin? Inihayag din ng alkalde ang kanyang pagtataka kung bakit siya binawian ng security detail. Bigla lang naalis yung escort ko, doon na nagpasok yung lahat ng threat sa akin na amusin ako. Mabilisang paglutas sa krimen din ang utos ng Malacanang. Kinukondena po ng Pangulo ang nangyaring yan. At dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. At gumugulong na ang investigasyon sa mabilis na paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ilan sa mga sinisilip ang posibleng overloading at ang kakayahan ng barko dahil sa kalumaan nito. Nakatutok live si Gino Gaston. Gino. Emil, wala pang linaw sa ngayon kung ano ang nagdulot ng paglubog ng isang passenger ferry kagabi malapit sa Basilan kung saan 18 ang nasawi. Nang lumargang MV Tricia Kirsten 3 mula Zamboanga City Port noong linggo ng gabi, papunta sana ng Hulosulu, maayos naman daw ang panahon, sabi ng mga opisyal ng Basilan. Maayos din at walang problema na nai-report ng MV Tricia. Pero ilang minuto bago mag-alauna ng madaling araw kanina, habang nasa may malapit sa barangay Labok-Labok, nag-distress call ang MV Tricia. Sa report na nakuha ng PCG at ni Basilan Governor Mujib Hataman, tumagilid daw ang barko saka pinasukan ng tubig. May nagsasabi na pinasok na ng tubig bago tumagilid. Ang sigurado, mabilis daw na lumubog ang MV Tricia. Aalamin kung may sinalubong na malalaking alon din ang barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, lahat na posibilidad iimbestigahan nila. Kasama na dyan kung overloaded ang RoRo vessel. Ang sabi ng PCG Commandant Ronnie Hill Gavan, 344 ang kabuang sakay ng MV Tricia Kirsten 3. Nasa 317 ang pasahero habang 27 ang crew. Bukod dyan, may 23 hanggang 27 itong crew. Ang maximum passenger load ng RoRo ay 352 passengers. Bukod pa dyan, may lulanding daw itong mga truck. Aalamin din ang seaworthiness ng MV Tricia na 31 taon na mula ng ginawa. Base sa website ng marinetraffic.com, 1995 daw ito ginawa sa Japan. Binili ng Allison Shipping Lines Incorporated noong taong 2020. Sa huling tala ng Coast Guard, 316 sasakay ng barko na ang nailigtas. 18 na ang patay habang 10 ang nawawala, kabilang ang kapitan ng barko. Sabi ng Maritime Industry Authority o Marina, iimbestigahan nila ang trahedyang nangyari sa pakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard. Batay sa paunang impormasyon, naglayag daw ang MV Tricia sa pinahintulutang kapasidad ng RoRo. Kinumpirma ng Marina Regional Office 9 sa lungsod ng Zamboanga na ang lahat ng kinakailangang dokumentong pangkaligtasan at naaayon sa batas ay valid at may bisa sa panahon ng insidente. Aalamin daw nila ang buong pangyayari at kung sino ang dapat panagutin. Patuloy ang search and rescue ng PCG sa lugar ngayon at hinahanap ang mahigit 20 nawawala pa. We use naman a systematic base of search and rescue approach. Kasama po yun yung pag-compute ng current sa area na yan. Yung lakas ng hangin din, so kasama yan. Iniutos na ni Pangulong Marcos na hatiran ng agarang tulong ang mga nakaligtas na pasahero sa Basilan at Zamboanga City. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Emil, hindi pa raw nakakausap ng Philippine Coast Guard ang operator ng nasabing barko na Allison Shipping dahil sa ngayon ang priority ay hanapin pa yung mga nawawalang pasahero na posibleng palutang-lutang pa hanggang ngayon sa karagatan. Emil. Gino Gaston. Naihain na sa Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mambabatas na nag-endorso ng reklamo, na i-refer na rin yan agad sa tanggapan ng House Speaker. Nakatutok si Darlene Kai. Opisyal nang tinanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Private complainant ang grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan na inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Sinabit na namin at nandyan na si Secgen Garafil at nireceive na ng kanyang opisina
personal na inabot namin ang complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received by the Office of the Secretary General, at ang malinaw na nakasaad sa rules ay the Secretary General shall immediately refer to the Speaker. No? So yan ang inaasahan natin ngayon. Natanggap niya na. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General noong nakaraang linggo ang nasabing reklamo dahil wala raw authorized na tumanggap nito dahil nasa ibang bansa noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Sabi ni Tino, matapos tanggapin ang kanilang reklamo, agad naman daw itong inirefer ng Office of the Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Base kasi sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng Kamara, kailangang immediate o agad-agad ang pag-refer sa Speaker ng isang impeachment complaint. Pagkatapos nito ay kailangang isama ng Speaker ang verified impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session days at saka ire-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Dahil nagbalik na ang sesyon ng Kamara, tumatakbo na rin ang pagbibilang ng mga araw para mangyari ang mga yan. We insist that the second impeachment complaint must be included in the order of business at hindi magamit na may first impeachment complaint na para ma-activate na yung 1-year bar and hindi ma-consider yung second impeachment complaint. Ikadidismaya raw ng grupo kung hindi maisama ang inihain nilang impeachment complaint dahil meron daw dong mga argumentong wala sa naunang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Obviously, magiging malinaw na maniobra yon kung mag-iitsapwera sila ng aming complaint o iba pang complaint na maari pang dumating. No? So, malinaw na paborito sa presidente pagka ganon. No, lalo pa at sinasabi na yung naunang complaint ay somehow or other associated din daw sa Malacanang. No, so talagang magdududa ka at malinaw na paglapastangan ito sa constitutional process ng impeachment at pagpapanagot sa presidente. No, kaya dapat hindi mangyari yon. Nauna nang itinanggi ni De Jesus at ng Malacanang na sinadyang pagsasampa ng umano'y malabnaw na impeachment complaint. Bukod sa grupong bayan, nagtangka rin at nabigo ang ilang dating opisyal ng gobyerno na maghain ng impeachment laban sa Pangulo dahil wala nga si Secretary General Garafil noong nakaraang linggo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Garafil. Nauna nang sinabi ng Malacanang na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Ang presidential son naman na si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi raw sasali sa anumang diskusyon o debate kaugnay sa impeachment complaints na kinakaharap ng kanyang ama. Ito ay para raw pangalagaan ng integridad ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Samantala, kani-kanina lamang ay formal nang na-refer sa House Committee on Justice ang 2 verified impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos.